nakaranas na po ba kayo na ma-food poison? Nakakain kayo ng something at dahil doon nag-react yung katawan ninyo. I did. And the last messy one, talagang sobrang messy na nangyari sa akin, actually is a bit years ago pa, no? Perhaps around 11 years. But I was already here in the St. Benedict Parish, just starting to consider joining the missionaries of God's love. Ayun. Now, sa bahay po, ang bahay pala namin noon, may bahay pa rin naman namin ngayon, it's called the presbytery. Sa likod lang po. Yung second floor hanggang third floor, bahay po namin yan. Diyan sa likod lang po. Okay? Now, noon kasi, konti lang yung mga brothers. Okay? So, wala silang masyadong mga pagkain sa kanilang, walang mga canned goods masyado sa kanilang pantry. Now, praise be to God, meron akong nakitang corned beef. Hindi ko na sasabihin yung brand. Pero ayun. So, may nakita akong corned beef doon. Sabi ko, salamat sa Diyos. Ayan. Tapos, doon sa ref nung office, merong egg. So, ayun, kinuha ko rin. Gagawa ako, siyempre, di ba? Ganun naman ang gusto natin gawin. Ihahalo natin yung corned beef at egg. Ayan. So, salamat sa Diyos, meron na akong pang-lunch. Now, niluto ko, tapos siyempre marami yun eh. Normally kasi, pang-anuhan yun, either 2 minimum or 4 kapag hinati-hati nyo ng maayos. So, masarap naman yung lunch ko, and praise be to God. Pero sabi ko, naku, hindi ko ito mauubos. In case mamayang gabi at baka walang pagkain or magutom ako mamayang hapon, sabi ko, kakainin ko. Kaya lang, ito ang problema ko. Paano kung ilagay ko sa ref at makita ng iba? Eh di kakainin nila, tama? Wala na akong pangkain, wala pa naman akong pera na. Kaya sabi ko, itatago ko na lang sa kwarto ko. Tatabunan ko lang ng platito, okay na yun. Tapos, ayun, I continue the day, may mga ginagawa ko, hindi ko na maalala, basta busy ako at that time. Tapos sabi ko, hindi ko na kayang maghintay ng dinner. Parang gusto kong parang early dinner or at least snack. Hindi ko naman sasabihin sa kanila, may rice naman sa ref. So, ayun, iinitin ko na lang sa microwave. Tapos, isasama ko na siguro sa pag-init yung corned beef. Pero sabi ko, baka malaman nila na nag-corned beef ako. Hindi, rice na lang iinitin ko. Tapos, pwede na yan, maiinit niya na ng rice na yan, yung corned beef. Ayan, so ininit ko yung rice, wala namang tao pa rin doon sa bahay. Tapos, umakyat na ako sa 3rd floor kasi yung mga kwarto namin nasa 3rd floor. Ayun, tapos ang sarap ng kinain ko. Ngayon, may dinner pala. At that time, yung Our Lady of Remedies, dun din sa likod, may mga kwarto din dun. Dun pala yung dinner namin. Okay, sige, dun, nag-dinner kami dun. Ayun, tapos naman, tahimik lahat. Ganyan. So, I'm about to go back home kasi dito naman talaga yung bahay ko, no? Pero naiwan lang, ang iba kasi may mga appointment pa pagkatapos ng dinner. Sabi ko, dito na muna ako. Si Brother Martin, kung sinong matagal na dito, naabutan niyo for sure si Brother Martin. Tapos sabi ko kay Brother Martin, I'm not feeling well. Tapos, ang una kong ginawa, pumunta muna ako sa banyo. And na-notice ko, nasusuka na ako. Of course, I will save you the details. O baka magalit kayo sa akin, okay? I will save you the details, pero nasuka nga talaga ako. Tapos, akala ko parang dahil lang sa dinner na kinain namin. Then, eventually, hindi lang nasuka. Tanungin niyo ako mamaya kung anong ibig sabihin ko nito. Kailangan ko ng mag-number 2. Para sa mga hindi nakakaunawa, ibubulong ko sa inyo mamaya sa likod kung ano ang number 2. Okay? Pumunta ako sa toilet, nag-number 2 ako.
Tapos, humiga na ako. Okay, sabi ko kay Brother Martin, may efficacent oil ka ba? Efficacent oil ang ginamit ni Father. Ayan, okay. So, ayun, akala ko okay na ako. Bumalik na naman ako sa toilet para mag-vomit. No? Tapos, hindi na naman ako kontento. Number 2 na naman. Kinakabahan na ako, takot pa naman ako sa ospital. Baka madala ako sa ospital. Tapos sabi ko na kay Father Steve Tainan, kasi siya pa yung boss noon. Sabi ko, Father, hindi na po ako makakauwi, dito na po ako. Kasi nagsusuka po ako at nagna-number 2. I guess you got food poison. Sabi niya. Alam niya kaagad no, kung anong nangyari. Salamat sa Diyos. Hindi na ako dinala sa ospital. Kasi tinanong ako nila, so gusto mo bang padala sa ospital? Parang okay naman po lahat. Ano bang nangyari sa iyo? Ano ba kasing kinain mo? Ayun, dinescribe ko sa kanila yung mga kinain ko. Siyempre, hindi yung dinner. Ang dinescribe ko sa kanila yung lunch. Kaya naman pala, may itlog yun. Diba? Yung itlog, ang bilis mag-attract ng mikrobyo niyan. Yung second floor po namin, imagine niyo itong simbahan natin na walang mga electric fan. Tapos, i-times 5 nyo yan. Ganun kainit yung second floor namin. Diyan. So, syempre, mas bilis nag-multiply yung mga E. coli at kung ano-ano pang mga mikrobyo. At napaka-naive ko. You see? Ay, nako. Pero nagpasalamat ako. Bakit? Nailabas ng katawan ko. Kasi ganun lang naman po, di ba, ang lason? Para maligtas ka, dapat mailabas mo. Tama po ba? Di ba napapanood natin sa pelikula kapag nakagat ng ahas? Ayun. Di ba may sisip-sip ng dugo para makuha yung venom ng ahas? Kasi dapat madrain yung lason. Now, saan ako papunta nito? Kasi Father, di ba, ang topic natin ay forgiveness. First reading pa lang, forgiveness. No? Second reading, yes. Tapos, sa gospel reading, napakalinaw, forgiveness. Iisipin na nila ngayon, Father, ang topic na naman ni Father ngayon, ilang beses ba dapat magpatawad? Hindi naman ang issue kung ilang beses ang pagpapatawad. Ang issue talaga natin ay eto. Madaling magpatawad kung ang patatawarin mo ay kalaban mo. Ang ibig ko sabihin na wala kang care sa buhay niya. No? Sige na, bahala na. Alam niyo kung kanino napakahirap magpatawad? Alam niyo ba kung kanino? Sa tao na binigyan mo ng sobrang laking tiwala at pagmamahal at sinira niya yon. Paano ka pa magtitiwalang muli? Grabe naman si Father, biglang humugot. But it's true. And for some, it's not just even like faults na dahil hindi ka binayaran ng utang o dahil siniraan ka. For some people, it's even serious. When they have been violated in a very personal, traumatic way, paano mo mapapatawad ang perpetrator mo na binigyan mo ng trust? Parang ang hirap magpatawad nun. Tapos sasabihin ni Kristo dito, kung gusto mong makapunta sa langit, magpatawad ka. Lord, napaka-unfair naman nun. Ako na nga ang nagrabyado, ako pa ang hindi makakapasok sa langit. Di wow. You don't find that unfair? It's unfair, isn't it? But you see, just like what I shared in my story, what happened to me about food poisoning, ang pagpapatawad,
Hindi po talaga yan about the other person. Kasi yun parati ang iniisip natin. Ilang beses ko itong dapat patawarin tong tao na to? Okay, 1 strike, 2nd strike, 3rd strike, 7th time. Pero hindi sabi ni Kristo 70 times. Actually, nahirapan ang mga translator niyan kung paano i-best i-translate yan. In short, ang gusto lang sabihin ni Kristo dyan, infinitely mo siyang patatawarin. No? Every time na nagkakasala, patatawarin. Paulit-ulit na lang, Lord. So, hindi para sa tao, yung gumawa sa iyo ng masama, yung nag-cause sa iyo ng pain, hindi para sa kanila ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad, ayon sa ating first reading sa Book of Sirach, na pagbalik nyo sa bahay ninyo, please pakicheck yung buong passage na to kasi mas maganda na basahin ninyo in your own personal time and pacing. Kaya lang be careful kasi kapag hindi nyo nabasa ang book, hindi nyo nahanap ang Book of Sirach sa Bible ninyo, ibig sabihin nun, yung Bible nyo ay hindi Biblia ng Katoliko. Kasi ang Book of Sirach sa makikita lang sa Biblia ng mga Katoliko. At ano ang sabi ng wise person na nagsulat ng Book of Sirach? Na ang galit at hindi pagpapatawad ay lason sa katawan. At ano ang lason? Nakamamatay. At ano ang sabi ni Kristo, ano ang sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa? Ang Diyos natin ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Kaya ang ibig sabihin ni Kristo kung bakit hinihikayat niya tayong magpatawad dahil ang galit at hindi pagpapatawad nakakalason sa ating kaluluwa. At kapag tuluyan tayong malason, mamamatay tayo. At saan napupunta ang mga patay? Sa impyerno. It's for our sake that we forgive other people. Hindi sinasabi ni Kristo na madali ang pagpapatawad. Kaya every time na nahihirapan tayong magpatawad, parati nating sasabihin dapat kay Kristo, Panginoon, nahihirapan akong magpatawad sa tao na ito. Pero pipiliin kong magpatawad ngayon kung tutulungan mo ako. Dahil kung totoo na ikaw na ang nabubuhay sa pagkatao ko, tutulungan mo ako na magpatawad sa Kanya. Dahil ang pagpapatawad ay gawain ng Diyos. At kung tunay tayong naniniwala na ang Diyos ay nasa ating buhay, gagawin ng Diyos ang kahit na anumang paraan upang matulungan tayong magpatawad. That will set us apart from other people and religion. Dahil sa ating pananampalataya, ang susi upang tunay na maipakita natin sa mundo na totoo ang Kristyanismo, ano? Sa pamamagitan ng pagpapatawad, na ang mga Kristiyano marunong magpatawad, hindi dahil sa sarili nilang lakas, kundi si Kristo na nabubuhay sa atin. Amen. Let us